ano nga sa kanya, mas madalas, no? Dahil talagang kung meron new developments, naglalabas siya. So, these are the times na importante ma-inform yung public. But these are also the times na yung public ay makibahagi sa pagpapahaba ng ating inventaryo, no? Sir, isa pang concern po ng mga Pilipino, kung may magiging epekto ba ito sa supply ng kuryente, yung pagtaas Wala. ng presyo? Ang kuryente natin 50% coal, 30% na, renewable energy, 20% gas, no? Yung gas natin, portion of that nanggagaling sa Middle East, pero pwede naman palitan yan ng coal or palitan rin ng gas galing ng Australia. So, ang kagandahan ng ating electricity, mga kuryente natin, hindi epektado ng gulo sa Middle East. Ang epektado lang sa kuryente natin presyo, no? Kasi lahat to sumusunod ng international prices, no? So yun naman yung assurance na ginawa ng ERC na hindi sila, una-una sinuspend na nila yung market ngayon para hindi sumipa. At pangalawa, we were urging them to push back yung increase. Wag isabay yung increase ng electricity sa increase ng presyo ng langis. Yung update lang po dun sa suspension ng excise tax. April 12 or 13 pa rin po Yes. talaga yung earliest na pwede yung magawa. And paano po yun? Gano'n naka-early na mararamdaman ng publiko yung epekto ng pagbaba ng presyo? Ang proposal ko sa executive, no, para maramdaman kaagad yung excise tax, i-refund nilang sa mga ng oil companies, i-refund sa oil companies yung mga nabayaran nilang excise tax. Kasi ang sistema natin, pagpasok ng langis, bayad ka kaagad ng excise tax. So, marami dito sa old inventory niya, bayad na yung excise tax. So, kahit na isuspend on April 13, no, kung ibebenta yung old inventory, hindi man natin mararamdaman yan. So, ang maganda dito, i-refund na lang. So, meaning, i-compute na lang kung magkano yung excise tax on that volume, i-refund na lang ng gobyerno. No? Total, ganun rin eh. Revenue loss rin yan eh. Whether you refund or not collect, it's still the same revenue loss. Para maramdaman ka agad. Or else, mag-aantay pa tayo, I think, another 20 days para maubos, 20 to 30 days para maubos yung inventaryo. Kung 50 days nga yung inventaryo ngayon, kung ang gasoline is 57 days, ang diesel is 47 days, iintayin natin 57 and 47 days para maramdaman natin yung pagbaba ng excise tax. No? Kasi ito yung inventaryo nandito na, nabayad na eh. No? So, ang proposal ko, i-refund na lang kasi the same rin eh. It's revenue loss. Either way, revenue loss yan sa gobyerno. May initial figure guys. I have to compute. Kung magkano yun. I'll compute kung magkano yung number of days lang kasi siya dito. Wala siyang volume eh. So, yeah. We'll compute that. Sir, ano pong take nyo dun sa joint oil and gas exploration possibility with China? Actually, hindi siya bago, no? During the Duterte administration, nagkaroon na nga ng technical working group. I was the chairman of the Energy Committee pa at that time. So, minomonitor ko yung development. At hirap talaga ang Philippine negotiators at ang Chinese negotiators to come up with a common solution. No? Kasi gusto nila, gusto natin, batas natin. Hindi talaga nagkaroon ng common solution. So, ako, in my personal opinion, I am okay to pursue the joint exploration. I am supportive of pursuing the joint exploration. Wag lang ma-diminish o maisalang-alang yung ating sovereignty and sovereign rights, no? Kasi nasa exclusive economic zone yun. So, importante pa rin na whatever document will reflect our sovereignty and sovereign rights. Yun ang pinakamahalaga. Pero sir, okay sa inyo yung 60-40? Depende kung ano yung in our constitution, in our laws, pwedeng ang share ng government is 40% eh. So, ganyan rin sa Malampaya, 60-40 share ng gobyerno, 40% buo sa atin. Pero lahat ng cost sa kanya. Siya bahala sa drilling, siya bahala kung may makukuha doon o wala, lahat ng cost sa kanya.
No? In the Malampaya model, ganun din. And that's the model na sinusundan natin. Pero batas natin yun, ha? So kung merong yung governing law natin na masusundan. China lang ba ang option na maka-joint oil and gas Hindi, exploration? marami, Depende ibang marami. country. Pwedeng tulad dati, Shell, Chevron, marami. British Petroleum, BP, even here sa Southeast Asia, marami. Merong yung sa Indonesia, PTT of Thailand, Petronas of Malaysia, marami. Pero sir, how do we get the ball rolling para dun sa In fairness possibility kasi na- sa China, tried and tested na sila pagdating sa exploration. Marami na silang sariling in-explore in their territory. So meron silang technology, may know-how sila, nag-extract sila ng oil and gas. So meron silang ganun na technology. Tayo may resources naman. So pwede natin gamitin yung technology nila, yung know-how nila. But ang governing law dapat sa atin. Kasi ganun ang model natin sa lahat ng gustong mag-explore sa ating bansa. Pero sir, di ka wiser kung ang kasama ka joint natin yung isang bansang wala tayong dispute sa territory. Yeah. Ang nagiging issue kasi doon is kaya hindi tayo nag-explore kasi nga yung harassment na nangyayari doon sa area na yon, no? So kaya naghahanap ng commercial solution para makuha natin yung resources natin o magamit nating resources natin. So that's yun ang nagiging issue, no? Yung harassment na nangyayari doon. So we just have to be very prudent and strict with our policy pagdating sa contracting. Pwede nga mag-commercial solution, but importante na batas natin masusundan at hindi natin diminish o mapapalabnaw yung position natin, especially sa sovereignty and sovereign rights. Sir, may initial projection na kayo, sir, anong maging effect nung crisis sa inflation rate ng bansa? For sure ako, I think maglalaro yan between 3%. Internal ano namin to, internal between 3 to 4%. Ang target natin for 2 to 4, no? But I don't think it will reach the low end, no? I'm sure it will be probably 3 to 4.5. Yun ang aming internal projections. But tomorrow we'll know that. And that will dictate how government will respond in the next 120 days. So magma-model rin kami 30, 60, 90, 120 days. So kasi